umaga po muli sa ating lahat. At samahan niyo po ako muli dito sa ating tinatalakay sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 verses 23 to 24. Okay, akin pong babasahin. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender stripes. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patience. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami po'y patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa muling pagkakataon na amin pong mapag-aaralan ng inyong pong salita. Dalangin po namin karunungan, dunong po na nagmumula po sa inyo. Kami po ay patuloy na humingi po ng kapatawaran sa aming mga kabulukan. Ang lahat ng ito ay aming po dinadalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ito po sa verse 23. Ito rin po ay tumutukoy po. At ito po ay inuutos din po ni Pablo sa church. Ito pa rin po ay nakapaloob sa loob ng church. Na dapat ang isang vessel po of honor to God must develop po a discerning mind. Kailangan meron po tayong discerning mind. Kasi po, pag unguarded mind, kahit po mananampalataya, ay nagiging subject po ng deceit. Yung mga panlilinlang, nadadaya, naluloko. Diba? Kasi po, misunderstanding po and confusion which inevitably produce. Ito po yung nagpo-produce ng false doctrine and simple living. Kaya nga po, ang undiscerning mind, ang sabi po ni Pablo sa Ephesians 4:14, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. Diba? Kasi po, danger po talaga ito eh. Kaya nga po, ito ang nag-uudyok kay Pablo para po i-establish niya po. Ito pong pangunahing pananggalang. Ano po ito? Ito pong discernment, yung pong pag-unawa na may utos. Na, sabi niya sa 1 Thessalonians 5:21 to 22, examine everything carefully. Hold fast to that which is good. Abstain from every form of evil. Diba? Nagbababala rin po si Pablo sa 1 Timothy 6:3 to 5. Sabi niya po, if anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understand nothing. Kasi po, but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, abusive language, evil suspicious, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. Diba? At sa verse 20 to 21, to you, sa verse 20-21 po ng 1 Timothy, nagsusumamo rin po siya dito. Ang sabi niya po, O Timothy, guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called knowledge. Diba? Kasi po, which some have professed and thus gone astray from the faith. Kasi, kagaya na lang po nung tinalakay po natin noon, na ina-admonish po ni Pablo, yung mga young pastor po, o mga pastor, mga leaders, upang bigyan po sila ng babala. Bigyan po nila ng babala yung pong kanilang mga nasasakupan.
o yung kanila pong nasa ilalim ng kanila pong pangangalaga. Yung tinalakay po natin nung nakaraan sa 2 Timothy 2:14-17 na sabi po, not to wrangle about words which is useless and leads to the ruin of the hearers, and to avoid worldly and empty chatter. Yung gossip po, chismis, for it will lead to further ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Diba? Kasi mga kapatid, the truth o yung katotohanan po at purity of ideas po na pumapasok po kasi sa ating pong mga isip, dapat po yung pong mga pinakamahalaga lamang. Kasi kagaya na lamang po ng isang sasakyan. Diba? Ang isa pong sasakyan, lahat ng sasakyan po ay nangangailangan po ng filter. Kasi ito pong filter na to, ito po yung nagtatrap. Diba? Ito po yung nagtatrap sa mga harmful objects. Diba? Ito po yung nagtatrap sa mga harmful objects na pumapasok sa langis, sa gasolina, sa hangin. Dahil mga kapatid, kung wala po itong filter, pag wala pong filter ang sasakyan, kahit po maliit na particle po ng alikabok o dumi, maaari pong maging sanhi ng pagkawala po ng kuryente ng makina. O ito po ay huminto sa pagtakbo, o kaya po ito'y masira na. Kaya nga po ganun din po tayong mga mananampalataya. Kaya nga po tayo ay laging pinapaalalahanan ni Pablo, lagi po tayong tinuturuan na ang ating pong isipan na kahit po tila hindi po gaanong kabuluhan sa moral at spiritual, ay maaari pong makasira sa isip at sa puso po ng Kristiyano. Pag hindi po tayo aware, pag wala po tayong filter, basta lahat na lang ng naririnig natin. Diba? Minsan, alam pa natin ang buhay ng ating kapitbahay. Pero sa dating salita ng Diyos, wala tayong alam. Diba? Kasi ito po ang nagiging dahilan para tayo po ay manghina. Tayo po ay mawalan ng gana. Tayo po ay tinatamad ng umaten. Diba? Kasi minsan, kung ano-ano lang pumapasok sa isip natin, nagkakaroon na tayo ng mga doubt. Kaya nga po, sabi ni Pablo, ang mga bagay lamang daw po na pinapayagan natin, na dapat pinapayagan natin pumasok po sa ating isipan, ay yun lamang po na naaayon po. Kasi ang sabi niya po sa Proverbs 18:2-6, a fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind. At that, sa 6, a fool's lips bring stripes, and his mouth calls for blows. Diba? Kaya nga po, hindi po natin ito inaalaw na pumasok sa ating isipan. Kasi alam po ni Pablo na dapat alam din po natin na the power of ideas lamang po on a Christian mind ay knew that the only protection against false and evil notions is God's truth and righteousness. Diba? Paano pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo alam ang salita ng Diyos? Paano yun? Hindi wala kang proteksyon. Kung ano-ano na lang pumapasok sa isip mo, kung ano na lang marinig mo, wala ka ng basta narinig mo, akala mo ito'y tama. Sige, payag na, payag. Hindi mo alam ang katotohanan ng Diyos, di ba? Kaya nga pong advice niya sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is a good repute, if there is any excellence in if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things.
Kasi po mga kapatid, dapat ang atin pong mind is to be a treasure house. Diba? Dapat ito po'y isang treasure house. Hindi po ito isang tambakan ng basura. Diba? Yun nga po, sabi ko kanina, pagdating sa salita ng Diyos, wala tayong alam. Diba? Pero, sa buhay ng kapitbahay natin, alam natin lahat. Diba? Kaya nga po, dapat bilang mananampalataya, kaya nga po, inuutusan tayo ni Pablo, na ang sabi niya, but refuse foolish. Ito po'y utos, ha? At ang atin pong mind ay nakapokus. Sabi nga po sa pag-aaral natin noon, kay Pastor Richel, na dapat tayo parang isang kabayo sa karera na ang atin pong tingin, atin pong isip, diretso lamang. Diba? Papunta sa Diyos. Hindi po kung papunta-punta para tayong tipaklong na talon ng talon. Kasi po, mula pa po noon hanggang sa ngayon, napakarami po talagang mga mananampalataya po. Wala po talagang ingat. Diba? Hindi na sila nag-iingat at hindi pa nag-aaral ng salita ng Diyos, ng Scripture. Siyempre, ito po ay magiging o nagiging biktima po. Sila po ang nagiging biktima po ng mga maling idea. Diba? Siyempre, pag maling idea, siyempre, mali ang practices. Saan ang makakita ng tama ang idea, mali ang practices? Siyempre, pag tama ang idea, alam mo ang katotohanan, tama ang practices mo. Pero pag ikaw, hindi ka nag-aaral, wala kang pakialam, hindi mo alam ang tama, siyempre, hindi mo rin alam ang tamang practices. Kaya nga po, not bothering to check what they read and hear against God's own word, as did the God-fearing, noble-minded Jews in Berea sa Acts 17:1. Sabi po dito, they are corrupted by foolish and ignorant speculation, which make them stumble and fall often without knowing it. Diba? Kasi po, ito pong nabanggit dito na foolish, sa Greek ito po'y moros, has the root meaning of being mentally dull, o yung pong makurol ang isip, silly or stupid. And is the word from which we get moron. Ito po'y nagmula sa moron, na masamang banggitin, ito po'y tangia. Diba? Ito po'y apediotos, at ito po ay ignorant. Means unlearned and untrained, and often carry the additional idea of undisciplined. Diba? At ito naman pong speculation, ito po'y zetesis, ito po ay refers to that which is controversial and seriously disputed, having no certain basic in truth. Diba? Wala po itong tiyak na batayan sa katotohanan. Kaya nga po, ito'y speculation lamang. Ito po'y haka-haka lamang. Kaya nga po, ito ay inutos sa atin ni Pablo na but refuse foolish and ignorant speculation. Dahil wala itong mga ito, wala ito sa pag-aaral. Puro lang sila haka-haka. Diba? At sa bahaging ito po ng Timothy, nilinaw po ni Pablo na hindi po siya nagsasalita patungkol po sa responsible discussion of Scripture and theology. And kahit maging po sa mga unsaved o sa mga mananampalataya, sa halip po, pinagbabawal niya nga po ang speculation o mga haka-haka. Kasi po, ito po ay fruitless and unproductive debates that nagpo-produce po ng quarrels, mga awayan, kaguluhan. Kasi po, such speculation, hindi po lamang ito walang kwenta o walang halaga, kundi ito po ay hindi maka-Diyos. Ito po'y ungodly. Diba? Dahil itong mga ito ay kini-question po nila ang Scripture. Diba? At
Hindi lang yun, binabaluktot pa po nila ang katotohanan. At sila po ay nagkikreate ng doubt. Diba? Pag-aalinlangan. Higit sa lahat, nagpapahina po ng pananampalataya. Nagpapahina po sa pagtitiwala sa ating Diyos. Diba? Often lead to compromise of conviction and produce quarrels. Kaya nga po inutusan ni Pablo si Timothy, ang sabi niya po, solemnly charge believers in the presence of God not to wrangle about words which is useless and leads to the ruin of the hearers. Diba? Sabi niya sa verse 14, maging sa Titus, nag-warning din po siya, shun foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the law, for they are unprofitable and worthless. Sa Titus 3:9. Diba? Kaya nga po mga kapatid, pag tayo po ay kulang sa pag-aaral po talaga ng salita ng Diyos, madali po tayong malinlang, madali po tayong maloko. Diba? Kaya, inuutusan po tayo ni Pablo na layuan po, but foolish, refuse foolish and ignorant and speculation. Dahil wala po itong magandang maidudulot sa buhay po natin bilang mananampalataya dahil ito po yung nag-create lamang po ng quarrels. At dito naman po sa verse 24, ang sabi po dito, and the Lord's bondservant must not be quarrelsome, but be kind to all. Naku, be kind to all. Able to teach, patience when wrong. Ang nabanggit po dito na bondservant, sa Greek ito po ay doulos. Ito po ay slave. Ito po is a description Paul frequently used of himself. He refers to his being a bondservant of the Lord, ranking himself with all other believers. Diba? Buti pa si Pablo, ranking himself with all believers. Mga pastor ngayon, matataas. Diba? Matataas ang tingin. Mga ginagalang, mga bishop. Pero si Pablo, doulos. A bond servant. Diba? Isa siyang alipin, slave. Kasi po, before declaring his divine call as an apostle, makikita po natin sa Romans 1, Philippians, tsaka sa Titus 1. He uses the description, the Lord bond servant, to refer to Timothy at ang lahat po ng mga preachers of divine truth. Lahat po ng mga nangangaral ng totoong salita ng Diyos. Kasi po, kailangan ang lahat po ng bond servant of the Lord is to take care, not to be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wrong. Diba? Parehas din po ito sa kanya pong pinupunto sa kanyang unang sulat sa 1 Timothy, na ang sabi niya po, must be above reproach, the husband of one wife. Yan po yung mga bondservant, mga pastor, mga leaders, temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach, not addicted to wine or pugnacious, but gentle and contagious, free from love of money. Pero lahat ng mga bondservant daw ni Kristo, lahat naman mahal money. Diba? Pag magbe-birthday o pag magpe-prayer request ko sa sakyan. Kasi kailangan kong magamit para may magamit tayo sa gawain para sa pagba-Bible study. Yung pala, ginamit niya pampunta sa kanyang mga gustong puntahan, di ba? At pinalawak po ito ni Pablo sa Titus. Parehas din po. Ang sabi niya, the overseer must be above reproach as God steward, not self-willed,
not quick-tempered. Naku, kailangan pala, pastor, not quick-tempered. Ano? Kailangan mahinahon. Not addicted to wine. Not pugnacious. Not found a sordid gain, but hospitable, loving what is good, sensible, just devout, self-control. Kailangan may pag-control sa sarili, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, that he may be able both. Kailangan po parehas niya pong may extort in sound doctrine at kaya niya rin pong i-refute those who contradict sa Titus 1:7, di ba? Kaya ang hirap po talaga maging pastor o ang hirap maging lingkod ni Kristo dahil lahat ng qualification po dito, wari ko, lahat laglag. Na? Kasi, minsan, sabi pa nga, being a husband of one wife, ayaw pa nila ng one wife. Gusto pa magdagdag. Ano? Kailangan able to teach. Kailangan kind to all. Diba? At ang sinabi po dito, not to be quarrelsome. Ito po kasi para po sa mga leaders in the church. Kailangan, hindi po sila not to be quarrelsome, but kind to all. Kasi po, napakahirap po maging kind to all. Lalo na tinuturuan mo, sinasabi mo ang katotohanan, ayaw pang makinig. Buti na lang ang ating pong Biblia, study Bible, makapal-kapal ipukpok, Pero hindi pwede kasi nga, kailangan tayo po ay kind to all. Kasi po, ito po ay mga qualities, characterized po ito ng ating pong Panginoon. Nung siya po ay nandito sa lupa. Kasi po, ang sabi niya po, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Diba? Sabi niya sa Matthew 11:29. At sa triumphal entry into Jerusalem, Matthew quotes Zechariah, ang sabi niya po, saying to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. Diba? At sa kanya pong sulat sa 2 Corinthians, niremind po ni Pablo ang mga mananampalataya doon. Ang sabi niya po, the meekness and gentleness of Christ, and of His own meekness as an apostle, I who am meek when faced with you. Sa 2 Corinthians 10:1. Kasi po mga kapatid, hanggat tayo po nagsasalita po ng buong tapang para po sa ating Panginoon nang wala pong kompromiso, dapat po gawin natin ito ng may kaamuhan o meekness o may gentleness and humility. Hindi po pwede na sila galit din tayo. Hindi po tayo magkakaintindihan. Hindi po tayo dapat maging malupit, maging abusive, overbearing, unkind, thoughtless, or pugnacious, yung pong mapang-away. Kailangan magkaroon po tayo ng softness in the authority of a Christian leader. Kasi po, tulad po ng kay Pablo, halimbawa po kay Pablo at maging sa ating pong Panginoon, nung sila po ay nasa lupa, ang sabi po, we prove to be gentle among you. Niremind po ni Pablo ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Ang sabi niya po, as a nursing mother tenderly cares for her own children. Di ba? Kung gano'n na lang po magpalaki ang mga magulang sa kanila pong mga anak, gano'n pong kalaking pasensya ang kailangan doon. At kailangan ang mga leaders po, a bond servant of the Lord, kailangan po responsible po, and godly preacher must also able to teach. Diba? Kasi po, ito pong phrase na to, translate the single Greek adjective didacticos, which carries the idea of being highly skilled in teaching. Diba?
Kasi po, ang tangi pong ibang pagkakataon po na ginamit po ito sa New Testament ay sa first letter po ni Pablo sa Timothy, kung saan ito po ay apply din po sa mga leaders o mga elders sa 1 Timothy 3:2. Kaya nga po mga kapatid, ito po ay hindi gaanong tumutukoy sa possessing vast knowledge or understanding. Hindi po kailangan na ikaw ay highly skilled in teaching, kailangan ikaw ay matalino, madaming alam, di ba? Hindi sana lahat na lang ng mga pastor ay mga engineer, abogado, mga matatalino. Kasi po, ang pagkakaroon po ng malawak na kaalaman upang unawa, kundi po, dapat ay pagkakaroon po ng notable ability o yung pong kakayahang makipag-communicate effectively sa anumang pong knowledge and understanding na maaaring taglayin po natin. Di ba? Sa kaso pong ito, knowledge and understanding po sa salita ng Diyos. Hindi po sa kung ano-anong knowledge. Kaya nga po, ang godly leader po ay isa pong honorable vessel, must be patient when wrong. Ito na ang pinakamahirap. Kailangan maging patient when wrong. Ito po ang pinakamahirap na qualification po na nabanggit dito. Kasi karamihan po sa mga nangunguna, kahit mali na, hindi pa nila tinatanggap. Pag pinuna mo, galit. Di ba? Kaya nga po, kung hindi po natin matatagpo na nilalabanan po ang ating old self, malamang tayo po ay mas masaktan when we ourselves are wrong. At kapag tayo po mismo, kaysa po kapag ang ating Panginoon na po at ang kanya pong katotohanan ay inaatake. Kasi po, when we are faithfully witnessing and living for the Lord, hindi po kasi madaling tanggapin ang di makatarungang mga criticisms. Kaya nga po dapat nating gawing halimbawa ang ating Panginoon. Kasi po, Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. Diba? Paalala po sa atin ni Peter, He committed no sin, nor was any deceit found in His mouth. And while being reviled, He did not revile in return. While suffering, He uttered no threats, but keeps entrusting Himself to Him who judges righteously. Diba? Maliban po kasi sa pagiging halimbawa po sa atin ng ating Panginoon, ang atin din pong Panginoon kasi ang atin pong mapagkukuanan for being patient. Di ba? Patient is a fruit of Christ's own Holy Spirit sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Diba? Ito po yung nagbibigay ng lakas na kailangan po natin for bearing His fruit. Kaya po, ang sabi dito, the effective bond servant of the Lord is not concerned about justifying or vindicating himself, but about serving Lord without bitterness, vengeance, or anger. Diba? Dapat meron tayong graciousness, kindness, and patience. So, lagpas na po tayo. Hanggang dito na lang po. At itutuloy natin sa susunod. Ito pong verse 25 na ito pong in meekness. Na ang sabi po ito po ay isang gentleness, a humble spirit. Kaya tayo po'y manalangin. Panginoon, muli, salamat po sa kaunawaan, dunong na ipinagkaloob niyo po muli sa bawat isa sa amin upang maunawaan ang inyong pong salita. Muli kami patuloy na humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagagawang kamulian, kabulukan. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming pong itinataas sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, homiletics, it is not a storytelling.
Homiletics is a preaching, pure Word of God. What we heard a while ago, that is the Word of God. That is the perfect Word of God. It is not just an imagination of the preacher. Look, the grammatical explanation, supposed to be narinig dapat ng mga membro sa loob ng church. How? You can to be grown. Right? How you grow in the grace and knowledge of God. But you are here, every sermon is as a junk foods. Not nutrients. Food. Right? So yun po ang ating pakay dito, by the grace of God. Ganun maririnig ngayon yan. I tell you that, wala na po. Kasi ang church ngayon, most of the time, entertainment. Hindi na ho yung talagang totoong Word of God. Hindi na po. Most of the pastor, open the Bible and reading the text. Pero, kukwento. Kukwento. Pakainin mo nga yung anak mo ng puro junk food. Ano nangyari? Titibay? Maging healthy? Ang pastor, unhealthy. The followers, the listeners, are the same. Kaya salamat po sa biyaya ng Diyos. Hangad po namin na tayong lahat po ay lumago, lumalim, lumakas, tumibay. But the problem is, where did I go? What are you supposed to do? Tayo yung masitay. Tayo po.